Hello po muli mga kabayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po muli ang inyong katambay, magkomentuhan po tayo mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga katambay. Ito po, pag-usapan po natin mga tambay, ito pong bagong USEC po ngayon mga tambay. Talagang ito po yata ay in-appoint para po maglinis, magtuwis, mailihis ang issue lalo po sa korupsyon na ginagawa po ng 3 taon ng bagong Pilipinas kasama po ang institusyon ng Kamara at Senado. Ito po, dinadala po nila ngayon ang issue dito po daw sa umaakto ng diktador at syempre po sa fake news. Sino po ang fake news daw po mga tambay? Di po ba yung fake news, kinukontrol mo ang taong bayan lalo sa social media? Hindi po ba pagiging diktador yon? Di po ba? Nilalagyan mo po ng boundaries ang tao, yung pagiging malaya po ng freedom of expression at freedom of speech mga tambay. Sino ang diktador? Di ba? Ito po, unahin po muna natin itong sinasabi po pagiging diktador daw po. Sino raw po ba ang umaaktong diktador? At isunod po natin yung fake news po. Ayon po dito sa bagong USEC po ng PCO mga tambay, ng President Officer, Press Officer na USEC po na si Castro po. Sinasabi nga raw po nila, kapatid daw po ba ito ni Puset, ni Franz Castro? Hindi po yata kapatid mga tambay. Ewan po natin kung relatives. Hindi po kapatid. Umpisahan na po natin, pakinggan po natin. Sana mas magbukas ang isip nila kung sino ba ang mas umakto na diktador. Ang Pangulong Duterte ba nung panahon ng 6 na taon na siya ay namuno? O si PBBM o ang Pangulo ngayon na halos 3 taon pa lamang na nagiging presidente? Ano ba ang mga kinilos dati ng Pangulong Duterte? May mga signs siya ipinakita sa ibang mga articles, sa mga news articles, na ang mga signs ng pagiging diktator ay kay Pangulong Duterte. Ano po yung top of mind na iisip po ninyo ngayon? Kasi mamaya yung mga nakikinig sa atin na supporters no, ng Duterte camp, sabihin na ikaw, magpakita ka rin ng ebidensya sa mga sinasabi mo. Nako, baka po kulang ang oras natin kapag tayo ay nagsabi. Ulitin, okay, sabihin lang po natin. Hindi pa po ba siya ay ninanais niya, may mga action siya ng pagbabiolate ng Constitution, mga provisions ng Constitution, like, for example, hindi ba't hinamon niya mga Pilipino, encourage niya mga Pilipino na huwag magbayad ng tax hanggat hindi nagbibigay ng detalye ang Kongreso ng kanilang mga ginastos? Tama yun. Hamon yun dahil nga corrupt yung institusyon eh. Nangyari ba? Binigay ba ng institusyon? Di ba hindi? Tinago nila? Di po ba? Napakagandang hamon yun. Hindi diktador yun. Hinahanap mo yung katotohanan kung yung institusyon ba ng Kongreso, Senado ay hindi magnanakaw. Gustong malaman po ng presidente at ng taong bayan kung sila po'y malinis humawak ng pera. Ano po pagiging diktador doon? Pera ng bayan ang issue. Attorney, okay po kayo ha? Bilib ako sa inyo. Tama po ba yon? Tama. Pangalawa, hindi ba't binalak niya na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? At paano magiging diktador yon? Mga tambay, gusto niyang hiwalay dahil nga nadismaya siya. Nakita niya yung ginawang panunungkulan ng administrasyon ng bagong Pilipinas. Nakita niyo po yung style ngayon ng panunungkulan, puro korupsyon. 'Di ba? Nagplano pa nga yan na 'di ba nung unang pasok pa lang ng panunungkulan nila. 'Di ba? Ano po ginawa? Gusto nilang repasuhin ng batas. Kaya nga po nag-People Initiative yan, yung tinatawag na PI. 'Di ba? Na-stop lang po yan kasi gusto na nila yung kay dating Pangulong Duterte na baguhin ang saligang batas para po tumagal na sila sa pwesto at magkaroon na ng Prime Minister daw po ang bansa. Di po ba? Diktador po ba yon? Na protektahan mo ang ating institusyon na binabago nila. Kaya nga po, nagkaroon ng issue dyan, pirmahan sa mga probinsya. May kalapit na pera, yung pirma, yung sa PI, yung People Initiative, di po ba? Attorney, gising-gising po. Yung po ay pagiging dismayado ng isang Pangulo na nagdaan sa ating bansa. Na ang unang ginagawa ng Pangulong Marcos at ng kanyang pinsan ay manatili sa kapangyarihan. Napigil lang po yun
napigil. Di po ba? Uutusan pa niya ang dating Congressman Alvarez na mag-ipon ng signatures para sa kanyang advokasya. Tama po ba yon? May mga Oo, nasa malayang bansa tayo eh. Di po ba? Nasa malayang bansa tayo. Karapatan yun pag dismayado ka. Ngayon, katulad ngayon, ano nangyayari sa Pangulo? May issue ng droga, ayaw nyo sagutin. Ano na yung issue ng droga? Sagutin mo. Sagutin nyo ang issue ng droga ng Pangulo. Binabalik nyo ang kasalanan sa dating Pangulong Duterte na kailanman ay hindi naging diktador. Sa panahon po natin, sino po ba kumikitil sa social media? Kinitil po ba ng dating Pangulong Duterte ang malayang pamamahayag, mainstream media, social media ng 6 na taon? Hindi. Sa ngayon, sino po diktador? po, siya mismo ang nagtotolerate ng violence. Inamin naman niya na siya ay killer. O, tingnan nyo. Dalawa pa lang po yan nababanggit natin. At yan po ay may ebidensya. O, nasaan? Oo. Yun nga lang, minsan sinasabi ng mga Ibang klase. Dahil inamin daw niya sinabi, nasa na ebidensya? Wala nga kaso na siya killer. Ibang klase ito si attorney. Attorney, abogado ka pa naman. Ito pa isang sinabi niya, mga kabayan. Ibang klase itong attorney na ito, no? Iba. Yun lang ang basihan niya, pagiging diktador. Mangalis, Philstar. Good morning. I'd like to follow up on Ma'am Eden's question. Former Senate President Tito Soto said that he would legalize a bill, he would push for a bill banning fake news. So what's the palace's position on this, especially as since there's a new PCO secretary? Siguro naman kahit po hindi palasyo ang tanungin natin, gugustuhin po talaga natin na maban ang fake news. And personally, when I was one of the resource persons dito sa TRICOM, I even suggested for a registration of all content creators to avoid this kind of fake news. Oh, yan mga tambay, pati fake news, gusto nila avoid daw. Kauna-unahan ka ng fake news di po ba, attorney? Kayo po kauna-unang fake news, unang sampan nyo pa lang dyan bilang USEC ng PCO, Undersecretary. Fake news na agad ang binanat nyo po sa taong bayan. Ano po sabi nyo? Hindi nagbenta ng ginto ang bansa, nagbenta po ng ginto. Mismo ang Central Bank ang nagpalabas na nagbenta po ang ginto. Binalita po yan. Ang mainstream media, nagbalita rin po niya. Kaya lang hindi po yan tinutukan ng mainstream media. Hinapyawan lang, tapos na. Di po ba? At yung sinasabi nyo na walang problema ang GIR natin, na mataas pa ang ating reserve na pera sa GIR. Ano nangyari? Nabawasan nga ng $3 billion. Di ba? Pumutok din sa balita, mainstream media. Tapos sasabihin nyo, walang nangyayari. Di po ba fake news kayo? Di po ba? Number 1 kasing fake news ang Malacanang. Di ba? Di ba fake news? Yung ipagmalaki nyo sa taong bayan na tapos na at hindi na tayo babahain nung SONA na 5,500 flood control. Tapos na, 5,500. Nasaan po yun? Di po ba fake news yun? Malacanang nagbibigay ng fake news. Di po ba? At yung sinasabi po ng Pangulo nung panahon po na tinutugis po at hinahanap si Kibuloy at sinasabi nyo mga walang dalang baril, hindi nagdadala ng baril ang mga kapulisan nung pumapasok sa kingdom ni Kibuloy. Nakita ng taong bayan, napakalalaking armas, mga high power pa ang pinapasok doon. Di po ba fake news yun? Di po ba? At ngayon, yung sinasabi nyo na kaya ang diktador ay ang dating Pangulong Duterte. Sino po ba ang diktador? Ginagawa nyo, nagiging tangat bobo yata kayo ngayon, attorney. Hindi po ba diktador yung ginagawa ng Pangulo ng bagong Pilipinas kasama institusyon ng Kamara at Senado na ang mga Pilipino, lalo po ang kalayaang magpahayag ng freedom of expression, ay gusto nyo nang kitilin. Gusto nyo nang i-handle. Kailangan nakasubmit na sa inyo. Di ba? Gusto nyo nang malaman lahat. At kailangan na po ito naka-report na lahat. Bibigyan nyo na po sila ng parang prangkisa, ganon. Ngayon, kung hindi nyo magugustuhan ang mga content ng mga ito,
pwede nyo silang i-block at hindi na papasukin bilang mga vlogger sa social media. Ganon. Sino diktador? Ang diktador po ba dating Pangulong Duterte na never niyang inisip yan? Na diktahan at ipitin, at bigyan ng mga buwis o sinasabing diktahan at ang plano pa ng isang Congressman Barbers na lagyan pa ng prangkisa yan. Di po ba? Sino po ang tumatayong diktador? Attorney Claire? Ang dating Pangulo po ba? Diniktahan ba ang social media at ang mainstream media na 6 na taon siyang binakbakan? At pati ang Vice President niya, si Leni Robredo, ay binakbakan din siya ng 6 na taon, dinala pa sa ibang bansa. Di po ba? Meron lang po isang nagkaproblema, di ba? Nakulong pero absuelto na yata. Yung Rappler. Kasi yung Rappler, hindi naman kagagawa ni dating Pangulong Duterte issue nun. Gumawa ng fake news yun doon sa mga negosyante na Chinese, Filipino-Chinese, na pinagbintangan niya. Di ba? Kaya kinasuhan siya ng libelous. Di ba? Pero walang kinitil. Never naging diktador ang dating Pangulong Duterte, lalong-lalo sa mga Pilipino. Lalong-lalo kayo, nung mga panahon na kayo ay nasa mainstream media. Di po ba nagtatrabaho kayo sa Channel 2? Di ba? Kinitil lang ang istasyon nyo dahil napakaraming kaso. Paglabag sa batas. Di po ba? Ang dami yung kaso ang istasyon ng Channel 2 kaya napasara at di na nabigyan. Hindi naman nasara ang Channel 2. Nawala lang po ang prangkisa sa kanila. For correction natin. Hindi napasara ang istasyon. Prangkisa lang ang nawala. Kasi hanggang ngayon, nagpa-function pa ang Channel 2. Di ba? Nasa social media pa rin sila. At nasa ibang istasyon. Di ba? Kaya dito po sa sinasabi ni Attorney Claire na ang pamilya Duterte, ang diktador, mga tambay, at ang fake news ay isang pagiging diktador po ito. Yung sinasabi po nila na pinagaganda lang nila na gustong mawala ang fake news sa Pilipinas. Paano mawawala? Paano mawawala ang fake news? Number 1 fake news sila. Napakaraming fake news na binabalita sa atin. Di ba? Napakarami. Yung 5,500 na lang na flood control. Fake news po yun. Kasi wala Di po ba fake news yun? At hindi po ba fake news yung sinabi ng Pangulo? Katatanim lang harvesting na. Di ba? Napakabilis. Pag katatanim lang, harvesting na agad. Di ba fake news yun? Saka nakita, tinanim mo, mga ilang araw lang oras harvest na. Di ba? Attorney, mukhang dadami po ang magkakaroon po ng content pagka kayo po ganyan po lagi ang inyong tinuran sa taong bayan. Mukha po napakarami po magiging content po sa palasyo dahil po karamihan po yata sa inyo nang gagaling ang fake news. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Unang sabak nyo pa lang dyan, fake news na agad. Hindi nagbenta ng ginto ang Pilipinas. Nagbenta naman. Di po ba? Kaya dito po mga tambay, yung sinasabi nga po natin na yung ipilit nilang dinadala ngayon sa fake news para ma-twist po ang issue ng mga korupsyon na puro po estapa na never naman po sinasagot ng Attorney Claire yung issue po ng droga ng Pangulo. Yan po ang issue korupsyon, mga inistapa na pera, yung kay dating Pangulong Duterte, yung inistapa sa PhilHealth, inistapa sa GSIS, inistapa sa SSS, at inistapa raw po sa PDIC. At marami pang istapa na ginawa ayon kay dating Pangulong Duterte. At pati daw po ang 2025 national budget natin ay mukhang iistapa pa rin, inistapa na. At hindi pa rin po pinaliliwanag ni Atty. Claire kung ano po ang nangyari, bakit napakaagang nai-withdraw nila ang budget po ng 2025 national budget. January pa lang, nakapag-withdraw na po sila nang hindi raw po bababa ayon kay Atty. Vic Rodriguez ng mahigit 4 trillion ang nai-withdraw na sa pondo ng bansa. Samantalang January pa lang. Wala pa ang December. 2 trillion na lang mahigit ang natitira sa national budget. Dapat ipaliwanag po yan. Kaya lang, hindi po nila itatakel yan. Kailangan po, dito lang po nakatutok sa impeachment
at sa mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte ni hindi man lang nila dalhin sa investigasyon. Lahat ng sinabi ni dating Pangulong Duterte, kung talagang mali, bakit ayaw niyong paimbestigahan? Ayaw niyong paimbestigahan. Sino po ba ang may history na sugapa sa kapangyarihan? Sino po ba ang may history? Di po ba sila? Meron na nga silang history na sugapa sa kapangyarihan dahil naglingkod na mahigit 20 taon. Nag-declare ng martial law. Sino po ba? At sino rin po ba ang may history ng mga pagnanakaw? Sino po ba ang may mga ill-gotten wealth? Ang mga Duterte po ba? Di po ba sila? Sila lahat ang may history ng diktador. Pagnanakaw, mga history. History ng fake news, sila rin. Di po ba mga bayan? Good luck na lang sa iyo, Atty. Claire. Ayos po yung ginagawa nyo. Lahat po ng ginagawa nyo na atake sa mga Duterte, mukha po kayang nilagay lang po kayo dyan para atakihin ang mga Duterte. Good luck na lang po sa inyo. Kayo po yata ang malalagay sa hot seat at kahihiyan, mga tambay. Napakahirap po kasi ipagtanggol ang bagong Pilipinas, mga tambay. Napakahirap. Sa dami po ng issue ng bansa, lalo sa korupsyon at droga na kinasasangkutan ng First Family, ayon kay Kati Binag. Napakahirap pong i-twist yan at napakahirap pong burahin yan sa isip ng tao. Sa taong bayan, napakahirap burahin ang issue ng droga at issue ng mga korupsyon na sinasabing mga estapa ayon kay dating Pangulong Duterte. At ang issue na ginawa po sa House of Representatives na kontrolado nila ang pera ng bayan ayon kay Vice President Sara Duterte, kontrolado dyan ang speaker na tinatawag niyang tambaluslos at yung 2025 national budget, hindi mabubura yan, kasaysayan yan. Na naglagay ka ng mga blanco, binlangko mo, tapos biglang lumobo yung mga blanco, biglang nagkaroon ng himala na 241 billion ayon kay Congressman Ungab. Di po ba? At yung sinasabi po ng mga congressman na hindi pumirma na meron pera na involved para ma-impeach ang isang vice president na hindi bababa sa 100 hanggang 200 million peso ang bawat congressman na pumirma. Ayon po yan sa mga congressman na nagpatotoo. Isa na po si Congressman Ungab ang nagsabi niyan, mga tambay, na meron nga pong money involved ang ginawa nilang mabilisang impeachment sa Kongreso, sa House of Representatives. Di po ba, mga tambay? Sino po ang maraming sasagutin sa bayan? History na po yan. History. Mga bayan, isa pong history na kasaysayan yan. Ang history po ng mga Marcos hanggang ngayon po, more than 40 years, mga tambay, history. History nila ng kasaysayan ng bansa, ang pagiging diktador, ill-gotten wealth, di ba? Kasama na po ang napakarami raw EJK, pagpatay nung panahon ng diktador, ang kanyang ama. Yan po ang history ng kanyang ama. Ngayon naman po, ang Pangulong Marcos natin ay bumubuo po ng sarili niyang history. Dahil may history po ang kanyang ama. Ngayon po, siya rin po ay nagbi-build ng sarili niyang history. Ano po yung binibuild na history ng Pangulong Marcos? Yung issue number 1, history po sa kanya ang pagiging sangkot sa illegal na droga paggamit nito. History po yon. Kasaysayan na po yan. Mga tambay, nakadikit na po yan sa Pangulong Marcos hanggat hindi niya po yan tinatama at hindi niya pinatutunayan sa taong bayan na hindi siya gumagamit ng droga, hanggat hindi siya nagpapadrug test ng polykel, hair drug test at blood test, mga tambay, at kung ano-ano pang test. History na po sa kanya yan. Ano pa ang history niya? Kauna-una ang presidente na nagsabi ng fake news na merong 5,500 flood control na hindi nakikita ng Pilipino at walang investigasyon. Mga tambay, history niya yan. At history rin niya po ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na napakaraming inistapa raw po na pera sa atin. PhilHealth, GSIS, SSS, PDIC at Maharlika Investment Fund. At siyempre po, history rin po niya ang ginto na ibinenta po na 25 tonelada. History rin po niya yan. At history rin po niya sa kanyang pamamahala ay nagkaroon po ng paggawa ng budget 2025 national budget na blanco at pinirmahan niya
wala ng blanco at yung mga blanco ay nalagyan ng 241 billion, mga tambay. At history rin po yan, ha? At meron pa siyang history. Yung kinikitil mo ang kalayaan ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa social media. History rin po yan, mga tambay. History. At history rin po ng Pangulong Marcos na ikaw ang kauna-unahang Pangulo yata na nag-declare na hindi holiday ang EDSA 1. Kaya yan po, mga tambay, kasaysayan po yan. Yan po ang kasaysayan na na-build sa loob ng 3 taon ni Pangulong Marcos. 3 taon pa lang po yan, mga kabayan. Hindi pa niya natatapos ang 6 na taon. Meron na po siyang history. Kasaysayan na po, mga kababayan. Katulad po ng kanyang ama. Good luck na lang po, mga kababayan, kay Atty. Claire sa pagsasabi po ng diktador na kung sino po ang merong diktador at syempre po kung sino po ang talagang fake news ng bansa at kinikitil pa ang kalayaan ng mga Pilipino pagpapahayag, mga tambay. Bakit mo kikitilin ang Pilipino? May batas naman. Kung yung mga Pilipino ay nagsasabi ng fake news, meron pong pwedeng batas na magpapataw sa kanila. Kamukha ng ginagawa na isang general na lahat na lang kinasuhan, pati ang Vice President, dating Pangulong Duterte, at mga supporters ito ay kinakasuhan pa ng libel. Bakit itong mga congressman mambabatas? Kung talagang fake news, bakit hindi nila kasuhan? Bakit? Totoo ba ang sinasabi ng mga vlogger na nag-e-expose ng kanilang mga ginagawa kung paano sila maglingkod sa atin? Masama bang mag-expose? Bakit ka nasasaktan? Bakit mo ngayon kikitilin ng kalayaan? At kailangan mong diktahan? At kailangan may permiso pa ngayon ng gobyerno ang magpapahayag sa social media? Bakit? Nagtatanong lang po si Kamanong. Good luck na lang po sa inyo. Hindi na po tanga, bobo, gago ang mga Pilipino. Kabisado na po ang galawan ninyo. Maraming salamat po, mga tambay. Unang-una po sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan nawa po, mga tambay. Sa muli, paalam. Bye-bye.